Kumikilos protesta ng iba't ibang grupo laban sa umunay korupsyon sa gobyerno, isasagawa ngayong araw. Nationwide transport strike isasagawa ng grupong Piston sa September 18. Department of Migrant Workers pinauwi si Labor Attaché Macy Monique Maglanque para harapin ang investigasyon kaugnay ng sa issue ng flood control project. Office of the Vice President sasalang sa budget hearing ng House Committee on Appropriations mamayang hapon. VP Sara, wala pang kumpirmasyon kung dadalo sa Kamara. International Criminal Court pinayagan ang limited postponement ng confirmation of charges ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Former President hindi na umano fit na humarap sa pagdinig ayon sa kanyang abogado. At panibagong oil price hike nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 12, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inihayag ni Senator Panfilo Lacson na ang Department of Justice ang unang tumanggi sa witness protection request sa mga diskaya. Samantala, ibinunyag rin ng senador na may mga kilalang personalidad na lumalapit sa kanya para tumestigo kaugnay ng mga anomalya sa flood control. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Marami pang sabihin ng mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya kung gusto nilang maging state witness. Ito ang binigyan diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson. Kasunod ito ng pagtanggi ni Senate President Vicente Soto III sa pagpirma ng Witness Protection Program request para sa mga diskaya. Paliwanag ni Senador Ping Lacson paano makakwalipika ang mag-asawang contractor kung hindi tiyak ang kanilang testimonya. Binawi pa niya ng mga diskaya ang kanilang isiniwalat na pahayag sa Senado at iba ang sinasabi pagdating sa House of Representatives. Unang-una, nag-decline na si SOJ. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan. Nasabi sa akin ni Senate President na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Ayon pa sa senador, ang maaari niya lang irekomenda sa mga nais maging state witness sa pagdinig ng Senado ay ang legislative parliamentary immunity. Sa ganitong paraan anya, hindi magagamit laban sa tatayong testigo ang lahat ng sasabihin nito kahit isangkot pa nito ang sarili sa paglabag. Ngunit kung sino man ang lalapit sa opisina ni Lacson upang magbakasakali na maging state witness, kailangan tell all o magsabi anya ng lahat ng katotohanan. Babala ni Senador Ping, malalaman niya kung nagsasabi ito ng lahat ng katotohanan at hindi anya siya nabobola. Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. Eh yung iba, siyempre, sinasala namin, ano mong motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state witness. Sa kasalukuyan ay wala pa anya siyang nakikitang pwedeng maging state witness sa mga anomalya sa flood control projects. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan ng House Infrastructure Committee o Infracom na irekomendang isailalim sa Witness Protection Program o WPP ng pamahalaan ang dalawang dating engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Samantala, kinundi na naman ni House Infracom Co-Chairperson
at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang paglabag ni Senator Jinggoy Estrada sa karapatan sa data privacy nito dahil sa pag-post nito sa social media ng kanyang personal na impormasyon. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Nag-aaralan na ng House Infrastructure Committee o Infracom ang pagrerekomendang mapa sa ilalim sa Witness Protection Program o WPP sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, mga dating engineers sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa ikalawang pagdinig ng Joint House Panels, iniugnay ni Hernandez sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa ghost at substandard flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Samantalang si Mendoza naman ang nagpakita ng screenshots ng umano'y Viber disappearing messages sa pagitan ng boss nitong si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Senator Joel Villanueva. Ayon kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, oras na pagtibayin ng Joint House Panels ang rekomendasyong isailalim sa WPP sina Hernandez at Mendoza, dadaan ito sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. And more importantly, pinag-aaralan na rin ho namin yung witness protection for JP Mendoza and Bryce Hernandez. Kasi sila naman ho talaga yung malakas po yung loob na nagpakita nito pong lahat ng mga dokumento, litrato, ebidensya laban po sa dalawang senador ng ating pong bansa. Kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Kamara si Mendoza, samantalang iaapela naman ang House Infracom na mailipat sa PNP Custodial Center si Hernandez matapos ipag-utos ng Senado na ilagay ito sa Pasay City Jail. Samantala, kinondena naman ni Congressman Ridon ang paglabag sa karapatan nito sa data privacy ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa pag-post online ng kanyang personal na impormasyon. Sa Facebook post ng Senador, pinagtabi nito ang grade school yearbook photos ni Congressman Ridon at Hernandez. Ilang personal na impormasyon nito ang nailathala, kabilang na ang address ng lola ng kongresista. Ang issue binuksan ni Congressman Ridon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa budget proposal ng Department of Information and Communications Technology. Batay sa National Privacy Commission, kulong ng 1 hanggang 3 taon ang posibleng parusa sa paglabag sa data privacy bukod pa sa ₱1,000,000 halaga ng multa. Kung public official naman ang lalabag, maaari itong patawan ng temporary o permanenteng disqualification sa public office. I propose, Your Honor, if you feel aggrieved by the post, Yes, I feel aggrieved. you may file with the National Privacy Commission so that we will be able to look into all the aspects, the possible privacy violations on your part, Your Honor. And to be very clear, ladies and gentlemen, this particular picture is a picture of me at 12 years old. I was a kid, and Senator Jinggoy Estrada posted it last night to basically make a link between myself and Bryce Hernandez, not thinking that this is actually a violation of privacy. Samantala, paliwanag naman ni Representative Ridon, batchmates sila ni Hernandez noong grade school pero hindi niya ito naging kaklase o kaibigan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng buong suporta si Bapli Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Independent Commission na siyang mangangasiwa sa pagsasagawa ng investigasyon sa infrastructure project ng gobyerno. Kahapon, formal nang binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon sa kalihim, malaki ang may tutulong ng ICI sa pag-iimbestiga sa maanumalyang mga flood control project. Tayo po ay magiging resource. Ang DPWH ay magiging resource ng Independent Commission. Kung ano po ang kakailanganin ng mga dokumento, mga testimonya, yan po ay ibibigay natin at full cooperation po. Dagdag pa ng kalihim na iisa-isahin nila ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto.
Plano ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makipag-usap kay dating DPWH Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Dizon na nais niyang makausap ang lahat ng mga namuno sa DPWH na kanyang sinundaan halinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang kagawaran. Nauna nang nakipagpulong si Secretary Vince sa dating kalihim ng DPWH na si Rogelio Singson at Jose Ping de Jesus upang makakuha ng ilang guidelines para maiayos ang ahensya. Ayon kay Secretary Dizon, hihingi lamang siya ng ilang inputs kay Senator Mark Villar at mayroon ding ilang mga bagay na nais linawin ukol sa mga contractor. Iniutos ng Department of Migrant Workers o DMW ang agarang pagpapauwi kay Labor Attaché Macy Monique Maglanque mula Los Angeles upang personal na humarap sa investigasyon matapos siyang mabanggit sa privilege speech ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Ayon kay Secretary Hans Leo Cacdac, kailangan sagutin ni Maglanque ang mga aligasyon kaugnay ng umano'y connection niya sa MBB Global Properties na nasasangkot sa flood control projects. Binigyan diin ni Cacdac na ang recall ay bahagi lamang ng proseso upang matiyak ang pananagutan at respeto sa due process alinsunod sa Executive Order No. 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw rin ito na wala pang ipapataw na parusa kay Maglanque dahil isa sa ilalim pa lamang anya ito sa investigasyon. Tiniyak naman ng DMW na mananatili itong mahigpit sa pagpapatupad ng integridad at pananagutan upang mapangalagaan ang tiwala at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Sa kapapasok lamang na balita, nakatakda ng pirmahan ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dismissal ni na Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nasa proseso na rin ang DPWH ng pagbablacklist sa pagkuha ng mga proyekto ang kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Habang makikipag-ugnayan na rin ang DPWH sa Anti-Money Laundering Council sa Lunes para sa posibleng pag-forfeit at pag-freeze ng assets ng mga ito. Muling magdaraos ng nationwide transport strike ang grupong Piston sa darating na September 18, araw ng Huwebes. Layo ng pagkilos na iprotesta ang umano'y korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa dito, ang anilay patuloy na pagtaas ng presyo ng langis kung saan aabot sa 12,000 pesos ang buwanang binayaran ng mga jeepney driver para sa value-added tax na ginagamit lamang umano sa mga bogus na flood control projects at ibinubulsa ng mga politiko at contractors. Nanawagan ang Piston sa lahat ng mga manggagawa sa transport sector na makiisa sa gagawing strike, gayon din sa malawakang rally na nakatakda sa September 21. Naghahanda na ang iba't ibang grupo sa isang malawakang kilos protesta ngayong araw. Sa gitna ng mga nangyayaring anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, dito nila iahayag ang kanilang pagkondena at singilin ang mga nasa likod ng korupsyon sa gobyerno. At para sa detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, ano ang panawagan ng mga magkikilos protesta ngayong araw? Ela, panawagan ng iba't ibang grupo na magkikilos protesta ngayong araw ay dapat managot yung mga sangkot dito sa nangyayaring korupsyon sa bansa, maging yung mga nasa likod ng mga lumalabas na maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Importante sa iba't ibang grupo na planong magkilos protesta ngayong araw na maibalik ang bilyong-bilyong pisong halaga ng pera na umano'y ninakaw sa mga flood control project. Isa sa kilos protesta ngayong araw ay gaganapin sa EDSA Shrine at base sa post ni Attorney Vic Rodriguez, magkakaroon ng payapang pagkilos na tinaguriang Black Friday protest sa lugar ngayon.
Paliwanag niya na linsunod ito sa advokasya ng hakbang ng maisog na nananawagan ng transparency, accountability, peace at security. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez na ito ay isang pagkilos upang tahasang kondinahin, maisog na labanan at buong pagsusumikap na tuldukan ang talamak, lantaran at garapalang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. Bukod dito sa EDSA Shrine, nag-walkout din ang ilang estudyante ng University of the Philippines Diliman bilang pakikiisa sa Black Friday protest. Bukod sa pagkondinan sa korupsyon, ang nasabing protesta ng mga mag-aaral ay upang hingin ang pananagutan ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa mga nangyayaring isyu sa bansa. At bukod sa Metro Manila, nakaambari ang mga pagkilos sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular sa Davao City at Cebu City. Ela, sa mga oras na ngayon dito sa mismong harap ng EDSA Shrine ay wala pa namang mga grupo o individual na nagtitipon-tipon para sa kilos protesta. Ngunit inaasahan natin na pagsapit ng hapon ay magtitipon-tipon nga yung iba't ibang grupo, dala yung panawagan nila na mapanagot yung mga nasa likod nitong nangyayaring korupsyon o kaya naman yung mga umano'y sangkot dito sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. So ayan ang aantabayan na natin at papantayan dito sa EDSA Shrine. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Handa ang pwersa ng Quezon City Police District o QCPD kung mayroon mang ilulunsad na kilos protesta ang iba't ibang grupo sa lungsod. Ayon sa QCPD, may sapat silang bilang ng tauhan na magbabantay para sa kaligtasan ng mga dadalo sa mga rally. Mula sa Quezon City, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakipag-ugnayan na nga ang Quezon City Police District sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa kilos protesta ng iba't ibang grupo sa lungsod. Ito'y kaugnay pa rin sa kontrobersya ng maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio, bagamat ginagalang ng QCPD ang karapatan ng bawat isa para magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan din ariyang sumunod pa rin ang mga ito sa umikiral na batas. Mahigpit ariyang ipatutupad ng mga pulis ang no permit, no rally policy. Nauna nang sinabi ng NCRPO na magpapakalat sila ng nasa 2,260 na mga tauhan kaugnay sa sunod-sunod na mga protesta na ginagawa ng iba't ibang grupo. Wala namang namomonitor na banta ang National Capital Region Police Office kaugnay nito. Kaya naman, nananatili pa rin naka-high tent alert status ang buong hanay ng pulisya sa Metro Manila. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na naglabas na ang poll body ng show cause order kahapon upang pagpaliwanagin si Lawrence Lubiano dahil sa pagdodonate nito ng 30 million pesos kay Senator Chis Escudero noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, pinagpapaliwanag si Lubiano kung bakit hindi siya dapat kasuhan sa posibleng paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Binibigyan siya ng 10 araw para magsumite ng kanyang sagot. Nauna nang dumipensa si Lubiano at sinabing personal niyang donasyon ang ibinigay kay Senator Chis Escudero at hindi galing sa kanyang kumpanya. Yung pagkakalabas ng ating batas, nakalagay po dun kasi no person or any juridical entity shall contribute pagkapag po sila ay merong kontrata or subcontract sa ating pamahalaan patungkol sa goods, services, or infrastructure. It shall be unlawful for any person to solicit or receive contributions from the above. Naniniwala ang isang constitutional lawyer na mayroon pa ring paglabag sa batas ang isang campaign contributor na kontratista sa gobyerno kahit na nagbigay siya ng donasyon sa isang kandidato sa kanyang personal o private capacity. Kahalintulad ito ng campaign contributor ni Senator Francis Escudero na si Lawrence Lubiano noong 2022 elections. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Amento live.
Dante, ano ang detalye nitong sinasabing issue sa campaign donation ng isang contractor? Magandang tanghali, Aga. Alam mo, kabilang nga sa naging tanong ngayon, kung ang isa bang kontraktor sa kanyang personal o private capacity ay nagbigay ng donasyon o kontribusyon sa isang kandidato na tumakbo sa eleksyon, ay mananagot din ba sa ilalim ng ating umiiral na batas? Ayon sa constitutional law book author at law professor na si Attorney Jennifer Arlene Reyes, liable o may pananagutan pa rin ang isang individual na kontratista sa gobyerno kahit pa sasabihin nitong personal naman niyang ibinigay ang halaga o pera sa kandidato. Paliwanag ni Attorney Reyes, may violation sa ilalim ng Section 95 ng Omnibus Election Code ang nasabing donasyon. Nakalagay dito na these persons cannot directly or even indirectly make the said contribution. So in my humble opinion, kahit sabihin mo pa na in your private or personal capacity mo ibinigay ang donasyon or contribution na iyon sa isang kandidato, ito ay lumalabag pa rin sa Omnibus Election Code. Sa kaso ng campaign contributor ni Senator Francis Chis Escudero na si Lawrence Lubiano na ayon pa sa Commission on Elections o COMELEC ay umamin mismo sa pagdinig ng House of Representatives na nagbigay siya ng 20 million pesos noong 2022 elections sa mambabatas. Saklawaan niya ito ng prohibition sa Omnibus Election Code at ang pag-amin nito ay maaring magamit na ebidensya laban sa kanya. Ang violation sa Omnibus Election Code ay election offense at may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Si Lubiano ay presidente ng Center Waste Construction and Development Inc. na kabilang sa top 15 na binanggit ng presidente na sangkot sa flood control projects. Mismo, yung contributor mismo ay umamin na siya ay nagbigay ng donasyon or kontribusyon sa isang kandidato during the time na siya ay may aktibo na kontrata sa gobyerno. Of course, if charges will be filed against him before the proper courts, then that extrajudicial admission can be admissible against him. Dagdag pa ni Attorney Reyes, kung sakali naman na ang kakasuhan ay ang korporasyon, ang mananagot pa rin naman ay ang opisyal na sangkot at ang iba pang posibleng kasabwat nito. Binigyang din ito ang mga kandidato na tumanggap ng donasyon ay may pananagutan din at hindi lang ang nagbigay alinsunod sa diwa ng batas. Accordingly, sakop ng batas kahit yung kandidato na tumanggap ng donasyon at regalo at hindi lamang ito limitado doon sa nag-contribute or nag-donate ng anything of value sa isang kandidato. Naniniwala din sa Attorney Reyes na dapat magkakaroon na ng pag-amyenda pagdating sa kapangyarihan ng COMELEC na magsagawa ng motu proprio o sariling investigasyon sa mga paglabag sa batas panghalalan. Sa panayam naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi nito na pinaaral na nila kung noong 2025 elections ay may mga kontraktor din na nagbigay ng donasyon sa mga kandidato. Ito ay bahagi ng ginagawang case build-up ng komisyon laban sa mga posibleng lumabag sa mga batas panghalalan. Sinusuri ng komisyon ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato dahil makikita doon kung sino ang kanilang campaign contributors. Natin baka pwedeng palawakin yung pagtingin sa mga SOSE. Dapat po kasi by Monday ay dadako na sila sa 2025 SOSE. Sinabihan natin sila, focus muna sa 2022. Aga, inaantabayan na natin kung ano ang magiging resulta nitong ginagawang investigasyon ng Commission on Elections, partikular dito sa pagsusuri nila sa SOSE ng mga kandidato na tumakbo noong 2022 at 2025 elections at kung ilan ba yung mga kontraktor na nagbigay ng donasyon at sino-sinong mga kandidato ang nabigyan nito. Yung nating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Nakatakdang talakayin ngayong araw ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Kaugnay nito, nauna nang sinabi ng OVP sa isang press briefing kahapon na pinaghahandaan nila ang pagharap sa nasabing pagdinig. Narito ang report ni Jed Neresina. Inaasahang dadalo ngayong araw ang mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa pagdinig ng House Appropriations Committee para sa kanilang panukalang pondo sa 2026. Kaugnay nito, ayon kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, nananatiling hindi kumpirmado ang personal na pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa nasabing hearing. In relation to the attendance of the Vice President to the budget hearing, she has not yet provided a final answer if she will go to the hearing or not. Nasa 902.895 million pesos ang proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Base ito sa National Expenditure Program o NEP. 21.3% itong mas mataas kumpara sa budget nila sa fiscal year 2025. Tiniyak naman ng OVP na pinaghandaan nila ang budget deliberations ngayong araw. Ayon kay Attorney Kelvin Teñido, Budget Division Chief ng OVP, nakalap at naiayos na nila ang lahat ng kailangang ulat at handa na rin nilang sagutin ang mga posibleng tanong na ibabato ng mga mambabatas. The OVP through the Budget Division and in coordination with the other divisions of the OVP has consolidated all the reports submitted. We reviewed it and we also considered the possible questions to be raised to the OVP. Dagdag naman ni ASEC Ortonio sa press briefing kahapon na handa na rin nilang sagutin ang mga katanungan kaugnay ng confidential funds. Kahit pa walang hininging pondo para rito ang OVP para sa susunod na taon. We are ready to answer any questions that will be asked of the team. So we are collating all the necessary documentations for us to be able to properly defend the proposed budget of the OVP. We will try to answer all the questions that will be asked at the OVP. Kaugnay nito, nabanggit din niya na ang magsisilbing budget sponsor ng OVP sa Kamara ay si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, habang wala pang kumpirmasyon kung sino naman ang sa Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW na may 29 na recruitment establishment na ang naipasara ng ahensya ngayong taon dahil sa illegal recruitment. Samantala, 3 conviction laban sa mga sangkot sa illegal recruitment ang nakamit ng DMW. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ilang kaso ng illegal recruitment ang hawak ngayon ng DMW? Ela, mahigit 300 kaso ng illegal recruitment ang inaasikaso ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW. Ginawa ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pahayag ng humarap sa House Committee on Appropriations ngayong araw para sa pagdinig ng panukalang pondo ng kagawaran para sa 2026. Para sa susunod na taon, nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos ang proposed budget ng DMW. Ayon sa DMW, 29 recruitment establishments na ang naipasara nito ngayong taon. Isang record high kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon na bumibilang lamang ng 10 hanggang 15 recruitment establishments na naipapasara ng kagawaran. Mahigit naman 800 reklamo ng illegal recruitment ang natatanggap na ng ahensya. Bumibilang na rin sa 3 conviction o mga napapanagot ng DMW laban sa mga sangkot sa illegal recruitment. Hanggang sa mga oras na ito ay dinidinig ang panukalang pondo ng DMW. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Umaabot ng 166,000 classrooms ang backlog ng Department of Education sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit ayon kay Senator Bam Aquino, posibleng mas marami pang kulang na silid-aralan ang kailangang ipatayo. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr.
Natuklasan ni Senador Bam Aquino na hindi pa kasama ang bilang ng mga silid-aralan na dapat nang palitan bukod sa 166,000 na classroom backlog ng Department of Education. Ito ay matapos personal na bumisita ang mababatas sa isang paaralan sa Mabalacat, Pampanga kung saan may 2 silid-aralan na 10 taon nang condemned o kailangan ng palitan. Ngunit ayon-anya sa school principal, napag-alaman nilang hindi kabilang ang kanilang paaralan sa listahan ng DepEd para ito ay mapalitan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Senador Bam, kinwestiyon si DepEd Assistant Secretary Rogel Masapol kaugnay ng datos ng classroom backlog. Yung 166,000 classrooms na kailangan po nating mapunuan, hindi pa pala kasama dyan ang lahat ng condemned classrooms, Asek? Well, I don't have the number, Senator, for this specific question, but I'll check with our engineering division, Senator. Tila nadismaya naman si Senador Aquino dahil sa kawalan ng datos ng DepEd sa kabuuang bilang ng silid-aralan na dapat ipatayo kasama na ang mga condemned classroom. Umaasa kasi itong mapopondohan na ang pagpapatayo ng mga classroom backlog ngayong taon. Ito ay matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggalin na sa panukalang budget ang nasa 275 billion pesos na flood control projects. Habang matagal na niyang panawagan ng paglilipat ng pondo sa edukasyon. Gusto kong intindihin kung yung mga numero natin ay tama o hindi. The 166,000 classrooms which is part of the EDCOM 2 report is currently our basis for possibly utilizing that budget for education. Kung kulang yung 166,000, ibig sabihin, baka may mali rin yung sa assumptions natin. Bunsod nito, inatasan ng komite ang DepEd na maglabas ng pinakatamang datos sa gitna ng oportunidad na mapondohan anya ang edukasyon ngayong taon. Habang nakatakda ng isa lang sa budget deliberation ng Senado ang panukalang pondo para sa DepEd sa susunod na linggo. We will ask the same questions next week during the finance hearing on the DepEd budget. Kung yung 166,000 classroom gap ay talaga bang 166,000 o posibleng mas malaki pa? Kasi ang kutob namin, posibleng mas malaki pa to. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Administrasyong Trump na magbigay ng dagdag na $250 million sa Pilipinas upang labanan ang tuberculosis, maternal health at harapin ang mga bagong sakit ayon kay US Secretary of State Marco Rubio. Kasunod ito ng $63 million na naunang inanunsyo noong nagkita sina Pangulong Trump at Pangulong Marcos Jr. sa White House noong Hulyo. Ayon kay Rubio, ipinapakita nito ang matibay na ugnayan ng US at Pilipinas at ang bagong paraan ng pagbibigay tulong ng Amerika sa ibang bansa. Matapos kondenahin ng Pilipinas ang plano ng China na gawing National Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, patuloy ang ginagawang pag-angkin ng China sa naturang teritoryo. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Formal diplomatic protest. Ito ang hain ng Pilipinas kasunod ng plano ng China na gawing Huangyan Island National Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ngunit ayon sa China, hindi nito tinatanggap ang mga umano'y walang basehang paratang at protesta ng Pilipinas. Giit pa ng China, hinahamon nito ang Pilipinas na itigil ang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa at pagpapakalat ng mga umano'y maling impormasyon. Itigil na rin nila ang iba pang mga bagay na maaaring magpalala ng sitwasyon. Ayon pa sa naturang bansa, ang planong Huangyan Island National Nature Reserve ay may layuning protektahan ang ecological environment ng isla. Ito naman ang mariing pinasisinungalingan ng National Security Council ng Pilipinas. Ayon sa NSC, simula pa lamang noong 2016, may mga ebidensya nang nagpapakita na mismong mga mangingisdang Chino ang sumisira sa bahura at nanghuhuli ng mga ipinagbabawal na isda. Kaya naman para sabihin na ang planong natural reserve ay para proteksyonan ng isla ay hindi kapani-paniwala. Pagbibigay diin ng NSC, ang totoong proteksyon sa Bajo de Masinloc ay dapat sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagiging bukas at pagrespeto sa pandaigdigang batas at hindi sa isang panig na pahayag na naglilimita sa karapatan ng mga Pilipino na mga isda roon.
Samantala, buo naman ang suporta ng NSC sa paghahain ng Department of Foreign Affairs o DFA ng formal diplomatic protest kaugnay ng naturang issue. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na sa Pilipinas nitong September 10 ang 15 mga tripulante na humarap sa mga hamon habang nasa barko ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kabilang dito ang 13 tripulante na sakay ng MV White Label mula Morocco na mahigit 5 buwan na hindi nakatanggap ng sahod mula sa kanilang mga agency. Gayon din ang 2 tripulante mula sa MV Batis 400 na naapektuhan ng patuloy na kaguluhan sa Iran. Mula Enero, nasa 124 na tripulante na ang matagumpay na napauwi ng OWA at ng Department of Migrant Workers dahil sa mga reklamo sa trabaho, kaguluhan sa kanilang napuntahang lugar at iba pang emergency cases. Pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang limited postponement ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasunod ito ng request ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na indefinite adjournment sa kanyang proceedings. Ito'y dahil hindi fit ang dating Pangulo para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive impairment. Ayon kay Attorney Kaufman, hindi matandaan ng dating Pangulo ang mga pangyayari, mga lugar, panahon at kahit ilang malapit na miyembro ng kanyang pamilya. Magsiset ang ICC ng panibagong schedule para sa confirmation of charges. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang nakaambang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Humigit kumulang 20 sentimo ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang posibleng tumaas ng 50 sentimos ang kada litro ng diesel. Samantala, wala namang inaasahang paggalaw sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng langis ay bunsod ng geopolitical tension gaya ng pag-atake ng Israel sa Qatar kamakailan. Iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final oil price adjustment sa Lunes na ipatutupad naman sa araw ng Martes, September 16. Pinalawig pa ng Department of Transportation o DOTR ng 2 taon ang kontrata sa Japanese firm na Sumitomo Corporation para sa rehabilitasyon at maintenance ng MRT-3. Layon ng kasunduan na masiguro ang ligtas, epektibo at maasahang operasyon ng MRT-3 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Saklaw nito ang mga pangunahing system upgrades, repairs at pagpapatuloy ng operasyon upang mabawasan ang aberya at mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Natapos na ang dekadang problema sa kawalan ng supply ng inuming tubig ng mga residenteng nakatira sa isla ng Zapatos sa bayan ng Balud sa Masbate. Ito ay matapos magtayo ang lokal na pamahalaan ng water desalination facilities sa lugar. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ilang residente o pamilya sa Zapatos Island ang mayroon ng access sa malinis na tubig? Yes, Ella, nasa 143 pamilya o katumbas ng 773 individual ang makikinabang sa tinayong water desalination facility sa isla ng Zapatos sa bayan ng Balud dito sa Masbate. Dekada ng problema ng mga residente ang nararanasang kawalan ng supply ng makukuhaan ng inuming tubig sa kanilang lugar. Kailangan pang magtawid ng mainland Balud ang mga residente para lamang makakuha ng malinis na tubig. Pahirapan pa kapag panahon ng may kalamidad, isolated ang mga residente sa naturang isla. Itinuturing din na isang geographically isolated and disadvantaged area ang barangay ng Zapatos. Kahapon sa pagbisita ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Balud, tiniyak na gumagana ng tama ang operasyon ng water system project sa isla.
Ang water desalination equipment magagamit sa pamamagitan ng reverse osmosis technology kung saan ang tubig alat mula sa dagat ay nagagawang mataas na kalidad na pure fresh water. Layo ng inisyatiba na makapaglaan ng potable water supply sa Zapatos Island na walang groundwater source, mapabuti ang kalusugan at ang sanitasyon sa isla. Mula naman sa pagtulungan ng LGU Balut at Department of Interior and Local Government Unit o DILG na para makakalap ng pondo para maitayo ang naturang water desalination facility sa isla. Nabalita mula dito sa Masbate, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Taal Volcano ng 4:33 p.m. kahapon. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naglabas ito ng plumes na may 300 metro ang taas mula sa crater ng bulkan. Nakuhanan ang aktibidad ng bulkan ng main crater thermal ng IP camera ng PHIVOLCS. Sa ngayon, nananatili pa ring nakataas ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Naglabas na ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng larawan mula sa CCTV ng pinaghihinalaang bumaril at pumatay kay Charlie Kirk sa Utah Valley University. Ayon sa mga otoridad, ang suspect na tila isang college student ay nakasuot ng kulay itim na t-shirt at baseball cap, payat at nakitang umakyat sa mataas na bahagi ng gusali bago binaril si Kirk tsaka tumalon mula sa bubong matapos ang krimen. Na-recover din ng mga investigador malapit sa pinangyarihan ng insidente ang isang high-powered bolt-action rifle na pinaniniwalaang ginamit sa pagpatay. Nag-alok na ng $100,000 na pabuya ang mga otoridad para sa makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo sa kinaroroonan ng person of interest. Nauna nang kinondena ni Trump ang pagpaslang sa kilalang taga-suporta niya na si Kirk at inanunsyong bibigyan ito ng Presidential Medal of Freedom bilang pagkilala sa kanyang ambag sa conservative movement. Nagbabala ang US Department of Labor na maaring nasa maagang yugto na ng stagflation ang ekonomiya ng Estados Unidos matapos tumaas ng 0.4% ang consumer prices nitong Agosto na nagdulot ng 2.9% annualized inflation na pinakamataas mula Enero. Ang stagflation o pinagsamang mga salitang stagnation at inflation ay sitwasyong naglalarawan sa mabagal na paglago ng ekonomiya, ngunit patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Umabot rin sa 263,000 ang bagong aplikante para sa unemployment benefits, pinakamataas sa 4 na taon na nagdaragdag sa pangamba sa merkado. Hinahatulang guilty ng Korte Suprema ng Brazil at nakatakdang makulong sa loob ng 27 taon si dating Pangulong Jair Bolsonaro dahil sa pakikipagsabwatan nito para maglunsad ng kudeta matapos matalo sa halalan noong 2022. 4 sa 5 mahistrado ang nagsabing sapat ang ebidensyang nagpapatunay na sinubukan ni Bolsonaro na buwagin ang demokrasya at mga institusyon ng bansa. Kabilang sa mga kaso laban sa dating lider ang pagiging bahagi ng armadong organisasyon, paglusob sa mga ari-arian ng gobyerno at pagtatangkang magtatag ng diktadura. Binawalan na rin ng korte si Bolsonaro na tumakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan hanggang 2033 kasabay na paghahatol sa 7 niya pang kalyado. Nerespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente kahapon sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City. 2 rider ang sugatan matapos na magkarambola ang 5 motorsiklo. Narito ang ulat ni Leslie Huidem. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Headquarters mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office hinggil sa vehicular crash sa Examiner Corner, Quezon Avenue, West Triangle, Quezon City, Webe, September 11.
na namin, ito ganito na. Yung ibang motor nilagay na namin dito. Nagkarambola sila rito eh. Tatlo motor. Bali 5. Hindi pa yung involved, kaya lang yung dalawa, ambulatory, wala namang pasyon, wala namang, kumbaga parang complaint. Okay. So, okay yung dalawa. Yung kinater niyo po, sir, ano po yun? Operation lang, multiple. Dito, sir, sa inyo? Multiple operation. Hindi, ito. Kasi ito naman, dislocation sa right ankle. Naabutan pa ng team na nakatumba ang mga motor sa gitna ng kalsada, samantalang ibang mga biktima naman ay nakaupo na sa gilid ng kalsada at sumasailalim sa assessment ng Quezon City DRRMO. Mama po ba yung ulo nyo? Sa ito? Hindi ko naman tandaan kung ano eh. Hindi na maalala. Ano ba yung pinakamasakit sa inyo, sir? Ito talaga. Ito lang talaga. Tapos ito, side dito. Okay, oops. Dahan-dahan lang. Upo muna kayo. Nagtamo ang isang biktima ng pamamaga ng kaliwang kamay at kaliwang binti. Mayroon din itong gasgas sa kaliwang pisngi at binti. Agad na kinuna ng vital signs ang biktima at nilinis ang mga sugat nito. Sa tingin ka sa akin. Mas komportable si sir na nakahiga mamaya. Hindi, okay lang ito, sir. Sa kanya nakahiga. Magkatulog kasi, hindi na gumising. Matapos malapatan ng first aid, ay dinala na ang pasyente sa Quezon City General Hospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maiibsa na ang pangamba ng mga taga-barangay Santo Rosario, Old Nueva Ecija tuwing may kailangan dalhin sa ospital dahil may sagot na ang kanilang panalangin. Ang detalye sa report ni Brian Evangelista. Sa motor namin sasakay, halos umaabot ng halos 2 oras, gano'n. Depende yun sa traffic, lalo na kung araw. Kung minsan po motor lang po yung ginagamit namin, nadidelay kami ng medyo mabagal yung motor. May nangyari nga po na hindi na nakaabot sa ospital. Mahirap sa kalooban bilang ama ng barangay Santo Rosario Old sa Zaragoza sa tuwing may kailangang dalhin sa ospital. Hindi rin kasi madali makahanap ng ambulansya sa ibang barangay, lalo kapag nagkasabay-sabay ang emergency. Mayroon sarili yung barangay. Pagka ganitong may mga emergency rate sa barangay namin, hindi na namin kailangan na makipagsapalaran pa rin sa ibang may ambulansya na hihiramin yung gamit nila. Kung meron po kami sa barangay, dito na lang po kami magsasabi para po maitakbo na mas maaga yung mga pasyente namin. Kaya para kay Kapitan Domingo, sagot sa panalangin ang ipinagkaloob sa kanila na isang patient transport vehicle ng Members Church of God International. Ang MCGI, sila pala ang susi. Sila pala ako makapagbibigay. Kaya blessing ka ako yung pagkakatawag sa amin ni Colonel Villarosa para makaharap namin si Brother Daniel. Bukod sa turnover ng sasakyan, sinamahan din ng pagbibigay ng assistive devices, nebulizer, tungkod at groceries. Ang amin po kasing paniniwala ay maging tagapagdala ng karangalan ng Diyos. Dahil ang Diyos po ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Ang Diyos po ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Kaya nga sinasabi po yan doon sa Siyens 5 ng awit na ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob magpakailanman. Ang kanyang pagtatapat sa lahat ng sanid-saning lahi. At ang kabutihan po ng Diyos ay ipinararating sa atin sa iba't ibang mga pamamaraan. Pangako naman ng kapitan ng Barangay Santo Rosario na ipaglilingkod din nila ang naipagkaloob na sasakyan kahit sa hindi nila kabarangay. Buong puso po at taos sa puso po kaming nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po ang naging susi o naging daan para makamit po namin yung matagal na po naming minimithi. At kung sino man po ang lumapit sa amin, mga hindi lang kabarangay namin o karatig barangay, na humihingi ng tulong para magamit ang sasakyang ito,
Hindi po namin ipagkakait. Sapat po para sa amin, mga kababayan, yung madinig po namin ang mga katagang salamat sa Diyos. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 62, versikulo 11 na nagsasabi, "Ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy weekend!